Good morning! So for today's video ay pupunta kami sa Tublay, Benguet. Time check po, 5:28 ng umaga na po kami nakaalis. As you can see, dalawang sasakyan po kami kasi medyo marami kami. Bali mga 10 kami dyan kasama na ang mga tauhan namin. So ayun, ang madam nyo nakasakay sa nauunang sasakyan with my son and husband. Tapos mga kahag, share ko lang sa inyo na pangatlong deliver na namin ito sa Ebes Farm. Pero mga kahag, di ata kakayanin ng beauty ng madam nyo ang haggardness sa biyahe Caloocan. 6 hours daw pang biyahe namin today. Uy! Nagmamaganda na! So ayun, T-Flex na tayo. Makikita nyo, mahirap talaga ang madam nyo. Nag-down muna sa T-Flex. Uy, down payment ang peg. Kung ako sa cashier, di ko pinadaan yan. Oh, pak, seryoso ang driver natin. Kasama kasi ang supervisor. Konting pagkakamali mo lang dyan, shotgun ka kaagad. Joke lang po. So guys, may nakita akong magsasaka na nagtatanim ng palay. Masarap din pala sa mata nakakita ng ganito mga tao na nagsisikap para makain lang sa kanilang mesa. Uy, wala mag-iiyakan for today's video. So, kakain kami dito sa Zian's Bar Italy. At napakasarap naman ng food dito for only 99 pesos. Sulit ang 99 mo dito. Uy, di ka magpapromote ngayon ha? Joke lang. So, ito na nga. Tama na ang dadal madam. Pahinga muna konti. Then, umalis na kami agad. So, akyat na kami ng Baguio. Medyo nakakabili na po sa daan.
Good morning everyone! Nandito tayo ngayon sa Tublay, Benguet, dito sa farm ni Ma'am Bima sa Ebes Farm. So, papakita ko sa inyo yung mga ibinaba namin ng mga materyales. So, ito yung parts ng farrowing pen. Yan yung sidings ng kulungan ng inahin. Ito naman din, parts nito ng rin po yung parts ng farrowing, sa ipitan ng farrowing. Ito naman po, yung mga salalayan sa likod, yung adjuster natin sa likod ng farrowing. At ito naman yung ating pinaka-framing sa chassis. Makikita nyo, stainless po ito, stainless 202. So, ito naman po yung pintuan. Pintuan pa rin po ito ng farrowing pen. Parts pa rin po ito ng farrowing pen na itatayo natin doon sa baba. So, itong mga stainless chassis na to, part po ito ng farrowing pen. Yan, mga parts po ito ng farrowing pen. Tapos, dito po sa farm ni Ma'am Bima, gagawa tayo ng merong konting twist kasi yung sidings natin, halip na round bars ang gagamitin. Gagawa tayo ng mga board. Since malamig dito sa Benguet, ni-request ni Ma'am Bima na gawing board yung pinaka-sidings ng farrowing pen. Kaya ito ngayon yung mga sidings ng ating farrowing pen. Ito na po siya. Naka-board na po siya. Yan. Tapos ito ang kaboy. Naka-board. Ito po yung mga boys natin. Sila pa yung mag-install mamaya. Ito po yung board na gagamitin natin sa sidings ng farrowing pen. So, mamaya, ipapakita ko sa inyo paano nila i-install at saka kung ano yung magiging itsura nito doon sa bagong expansion ng farm ni Ma'am Bima.
Hello mga kahag! Nagbabalik po tayong muli dito sa Ebes Farm para ipakita sa inyo ang finished product ng aming in-install na gestating pen at farrowing pen. Tara! Papakita ko sa inyo, samahan niyo ako. So eto po, makikita ninyo po dito ang 42 slots gestating pen na aming in-install. Ito ay complete set, mayroong waterline, may drinker, mayroong soft feeder at mayroong pintuan sa harapan. Yun po yung request ng may-ari ng farm na gusto po nila mayroong pintuan sa harapan para ang baboy pwedeng lumabas sa harap at pwede rin sa likod. Sa kabilang side naman po, makikita ninyo ang farrowing pen na aming ginawa. Ito po ay ang bagong design namin ng farrowing pen. Requested po ito ng Ebes Farm. Gusto nila yung merong board dito sa harap para pag nanganganak, hindi na sila maglalagay ng mga sako dahil dito po sa Baguio ay malamig. Kaya naman, fit na fit sa kanila ang ganitong klaseng design. At sa mga gusto pong mag-order, maaari po kayo mag-message sa number na nakalagay sa inyong screen. Sa pamunuan po ng Ebes Farm, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtitiwala. Muli, ito po ang NRJN28, your breeding pen specialist.